Sa impeachment trial naman, mamayang hapon ay magpapatuloy ng depensa ang paghaharap ng mga testigo kaugnay sa Article 2 ng impeachment complaint. At mula sa Senado, may news to go, si Jam Sisante live. Jam? Yes, Ivan, maraming nakalinyang mga testigo ang depensa para mamaya. At kabilang dyan ng mga opisyal na may kinalaman sa pagbenta ng properties ni Chief Justice Renato Corona. Inaasahang babalik mamayang alas 2 ng hapon sina LRA Administrator Eulalio Diaz III at Alveo Land Corporation Customer Relations Head Carmina Cruz para sa cross-examination ng prosecution. Kahapon, tumistigo si Diaz na ginamit ng LRA ang general name search para gumawa ng listahan ng properties umano ni Corona na ni-request ni lead prosecutor Neil Tupas Jr. Dahil dito, pinagsabihan ng ilang senador sina Diaz at ang prosecution na mag-ingat sa mga nilalabas nilang impormasyon, lalo pat lumabas sa pagilitis na hindi pala 45 properties ang pagmamayari ni Corona, taliwas na nakalagay sa listahan ng LRA. Samantala, tumistigo naman si Cruz tungkol sa sulat umano ni Mrs. Cristina Corona noong 2008 na nagsasabing hindi nito tinatanggap ang depektibong condo unit na binili noong 2004. Sabi ni Defense Counsel Jose Roy III, noong October 2009 lang tinanggap ng mag-asawang Corona ang unit, kaya nadeklara lamang ito sa 2000 SALN ng punong maestrado. Bukod sa cross-examination, pinababalik din ngayon si Cruz para magdala ng mga dokumento tungkol sa umano'y mga depekto sa condo unit ng mga Corona. Ayon kay Defense Counsel Ramon Esguera, meron din silang nakalinyang mga testigo mula sa Manila City Government, Sheriff at Clerk of Court para naman magsalita tungkol sa Basagidote, ang kumpanya ng pamilya ni Mrs. Corona. Ivan, bago ang trial ay magpupulong muna ang depensa at prosekusyon para pag-usapan kung ilan ba talaga ang real estate properties nito nga po ng maestrado. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Jam Sisante, GMA News.